Every time na nakakapanood ako ng mga ganitong anime, napapaisip ako, sadya lang ba na napaka-boring ng high school life ko o dapat ako maging thankful na hindi nangyari sa akin yung mga ganito? Kasi most likely baka nasa kulungan na ako ngayon. Mino, what's up? Founding Titan, Sun God Nika, at ang classic na Super Saiyan. Ilan lang yan sa mga iconic ability na kung anime fan kayo, most likely familiar na kayo. Pero may isang napakatinding ability na probably hindi nyo pa alam at tingin ko, mas mabuti pang hindi nyo na lang malaman. Pero since nandito na rin lang naman kayo, edi let me share about sa ability na Eternal Virgin Road. Ang malagad level ability ng female MC sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang ecchi anime na please put them on Takamine-san. Warning na agad o friendly reminders o tip na rin na may nudity itong anime na to, so I suggest para safe kayo, always tap this icon kung meron para maging private ang panonood nyo. Anyway, part ito ng lineup ng Spring 2025. As I said earlier, tungkol ito kay Takamine na may special ability na tinatawag na Eternal Virgin Road. Ayon sa aking research, based yon sa Japanese made-up word na Virgin Road, kung saan ito ang island na lakaran ng bride. Basically, metaphor ito ng mga babaeng ikinakasal na as we know, virgin pa until sa dulo ng wedding aisle kasi after ng kasal ay allowed na sila magbembang bilang mag-asawa. Pero pwede nyo nakalimutan yung trivia na yon kasi wala namang atang relevance yon sa ability ni Takamine. Ang Eternal Virgin Road ay ang special ability ni Takamine na kayang i-rewind ng oras kapalit ang pagkaalis ng piraso ng damit niya. Any person na may rational thinking, either magsusuot ng extra medyas or gloves para makapitalize yung ganitong kalupit na ability. Imagine, kaya mo ibalik yung oras. Kaso dahil nga ecchi anime to na hindi uso ang logic o bagay-bagay, panty at bra ang inaalis si Takamine every time na gusto niya pabalikin ang oras. Just to add, medyo perfectionist itong si Takamine kaya madalas niyang ibalik ang oras every time na hindi siya satisfied sa mga actions niya. Going smooth na sana at nagagamit ni Takamine ang ability niya na walang nakakaalam, pero this time, na-witness ni Shiratora ang lahat ng ginagawa ni Takamine, kung saan kitang-kita niya kung paano bumalik ang oras. Siyempre, hindi nagustuhan ni Takamine na may nakakaalam ng modus niya kaya kinonfront niya si Shiratora and at the same time binilakmail din kaya moving forward, si Shiratora ay naging closet ni Takamine na tagabitbit ng mga extra undies para ma-maximize si Takamine ang Eternal Virgin Road at maging top 1 sa kanilang school. Pero hindi sapat ang pagiging tagabitbit lang ng extra set of panties and bra or basically closet ni Takamine. Sabihin na lang natin na ecchi excuses kasi gusto ni Takamine na si Shiratora mismo ang magsusuot ng mga undies niya sa kanya. Hindi naman sa nagreklamo ko as a viewer pero nakakabobo yung premise nitong please put them on Takamine-san kasi paano ako magko-complain sa bagay na in a heartbeat gagawin ko rin if may mag-o-offer sa akin. Ang problema lang is, let's be real, hindi mangyayari yon, so ang pinaka-the best na lang na magagawa natin is panoorin tong anime na to at mag-delulu. Overall, hindi ko masasabing must watch itong please put them on Takamine-san, pero perfect itong pang-break sa panonood ng mga aura farming show. In fact, in small dosages like 1 episode a week, maganda siyang pang-palate cleanser. Pero men, ang boring nga talaga ng high school life ko. So, that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Kayo ba? Papayag ba kayo na magkaroon ng Eternal Virgin Road? Comment down below. With that, well, yun lang.